Supporters of Rodrigo Duterte in his hometown and stronghold Davao City are again calling on the Marcos administration to bring him home. That's as Duterte's ICC confirmation of charges hearing begins today. Magbabalita live mula sa Davao ang News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, okay, meron ba mga big screen na set up na dyan all over Davao City? Lord, alam mo, hiling ngayon ng mga supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa Davao City ay mabasura na ang kanyang kaso sa ICC at makabalik na siya dito sa lungsod. Hindi naniniwala ang mga Davaoenyo at mga taga-suporta nga ni FPRD na may nagawa siyang kasalanan na extrajudicial killing sa kanyang kampanya kontra illegal na droga sa kanyang administrasyon noon. Anila, mas nakakatulong pa umano ang kanyang programa sa war on drugs noon dahil naging payapa at bumaba ang krimen sa bansa. Ang ibang Davaoenyo naman naging emosyonal dahil sa sinapit ni Tatay Digong ngayon na nakakulong sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Lord, sa tanong mo naman kung may mga pa-big screen or may mga activity dito hinggil sa nalalapit na confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay sa ngayon ay walang aktibidad o anumang programa dito na nakalatag sa lungsod ng Davao hinggil sa magiging confirmation of charges nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mamaya sa The Hague, Netherlands. Lord? Okay. Bril, may nakausap ka na ba dyan, yung mga talagang mga supporters, ano yung sinasabi nila, ano yung reaksyon nila na mag-uumpisa na yung confirmation of charges ngayon, as well as ang pamilya Duterte ba, ay nakausap mo na rin, and meron bang ilan sa kanilang nasa the Netherlands na, or may plano ng pumunta doon kahit hindi pa nila pwedeng makita ang dating presidente? Alam mo, Denise, sa una mong tanong, ay may nakausap tayo ng mga supporters nga mismo at mga nakatira dito sa Davao City ng mga supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging pamilya Duterte. At ang sabi nga nila dito ay nalulungkot sila at yung iba nga ay emosyonal. So sinapit ngayon ng dating Pangulo sa kabila ng ginawa niya noon sa ating bansa nga sa kanyang mga taga-suporta ay ganito ang isinukli nila sa dating Pangulo na ikinulong nga doon sa The Hague, Netherlands. At kanina may mga mangiyak-ngiyak at emosyonal din na tinanong natin kung ano yung reaksyon nila hinggil sa pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang confirmation of charges nga ngayong araw. At ang sabi nila na dapat nang ibasura itong kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity doon nga sa ICC sa The Hague, Netherlands dahil walang mga ebidensya, walang sapat na mga witnesses at hindi lahat totoo umano ang mga paratang na ipinupukol sa dating Pangulo. Yun yung sabi ng kanyang mga taga-suporta. At alam mo rin na Denise, wala tayong impormasyon kung nasaan ang mga magkakapatid na Duterte, particular na sila Mayor Baste, Congressman Pulong Duterte at kanilang kapatid na si Kitty. Pero si VP Sara nga ay ayon nga sa ating source ay nandoon daw siya ngayon sa Maynila at nagsasagawa ng mga private meetings. Denise. Oo, pero may report, Bril, no, na hindi raw pwedeng tumanggap ng dalaw ang presidente doon sa The Hague hanggang Feb 27, ibig sabihin hanggat hindi natatapos itong confirmation of charges. Yes, tama nga dyan, Lord, sa inilabas na Duterte kahapon, pinabisuhan umano sila ng ICC na hindi mo pwede ang face-to-face or in-person na pagdalaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon nga sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands habang gumugulo nga itong 4 na araw na confirmation of charges sa laban sa Pangulo. Pero sabi ng pamilya Duterte na pwede naman daw through phone call yung pagkausap nila instead of face-to-face na pagbisita, Lord.
Bril, I know you said na wala kang information kung nasan ngayon ang pamilya Duterte, pero nung huli mo silang nakausap, meron ba silang sinabing mensahe nila, may it be to their supporters, to their legal team, o kahit sa kanilang ama mismo nung huli din nilang nakausap ito? Alam mo, Denise, the last time na nagkaroon na tayo ng chance for an exclusive interview kay Vice President Sara Duterte dito nga sa Davao City at natanong natin siya kung ano yung mga expectation niya sa ito nga mangyayaring confirmation of charges ngayong araw. At ang sabi lang ni VP Sara na sana ay maging patas itong ICC judges sa pagdesisyon sa hinggil nga sa kaso ng dating Pangulo at wala namang inilabas na iba pang mga statement or ito nga pahayag ang pamilya Duterte maliban na lang dito sa pamangkin ni former President Rodrigo Duterte na si PPP Party List Representative Harold Duterte na ang sabi niya ay purong plain politics lang umano at plain and simple politics umano ang mangyayari na confirmation of charges mamaya sa dating Pangulo doon sa The Hague. Lord, Denise. Alright. Siguro baka may insight lang si Bril. Marami kayang hanggang ngayon na nalilito pa rin sa confirmation of charges versus sa trial. Yes, tama ka nga dyan, Lord. Nung nakausap natin yung ibang mga Davao dito kaninang umaga, pagkatapos nga ng flag racing dito sa City Hall of Davao. At ang sabi nila ay yung iba nga ay hindi nila alam kung anong mangyayari ngayong araw, kung ano ba nga ibig sabihin ng confirmation of charges. Basta ang tanging alam lang nila ay nakakulong ngayon sa The Hague. Ito nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang hiling nila ay mapalabas na ito at maibalik nga dito sa Davao City. And one of the consideration, itong edad niya na matanda na, dapat nandito na siya sa Davao City at inaalagaan ng kanyang pamilya. Lord. Alright. Maraming salamat sa ating News 5 Davao correspondent Bril Montalvo. Thank you, Bril.